Kamusta? Ngayong araw, kilalanin natin kung sino ba si Benigno Ramos. Isa siyang aktivista noong panahon ng pananatok ng mga Hapones sa Pilipinas. Itinatak niya ang makapili o makabayang katipunan ng mga Pilipino noong 8 ng Disyembre taon 1944. Tara, kilalanin natin siya ngayong araw. Si Benigno Ramos ay isa sa mga pinuno ng makabayang katipunan ng mga Pilipino o mas kilala bilang makapili. Noong panahon ng pananatok ng mga Hapones sa Pilipinas, noong ika-2 digmaan pandaigdig. Narito ang ilang makakahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Ipinaanak siya noong Pebrero 10, 1892 sa Bulacan, Bulacan. Naging gulo siya at kalauna ay pumasok sa serbisyong sibil at naging matataas na opisyal sa Senado noong 1928. Dating kasapi ng Nacionalista Party at malapit kay Manuel Luis Quezon, ngunit naghiwalay sila noong 1930 dahil sa pagsali ni Ramos sa ayaga ng Managuro. Itinatak niya ang pahayagang sakdal at ang sakdalista movement na naglalayong makamit ang ganap na kalayaan ng Pilipinas mula sa Amerika, reforma sa lupa at mas mabuting kalagayan ng mga manggagawa at magsasaka. Noong 1935, nagkaroon ng pag-aasa ang mga sakdalista, ngunit mabilis itong napigilan kaya napilitang tumakas at Manilahan si Ramos sa Japan. Bumalik siya noong 1938, itinatak niya ang Ganap Party. Noong dumating ang mga Hapon, naging bahagi siya ng mga grupong nakipagtutulungan sa mga mananakop. Itinatak niya ang Makapili, isang organisasyong militar at politika na binubuo ng mga Pilipinong sumuporta sa Japan. Layunin nito magbigay ng sundalo para sa mga Hapon at labanan ang mga gilila at mga sumusuporta sa Amerika. Ang mga miyembro ng Makapili ay kilala sa pagsusuot ng itim na uniforme at paggamit ng mga itak at baril. Sila ay itinutuloy na mga collaborator o nakipagtulungan sa mga mananakop at marami sa kanila ang pinarusahan matapos ang digmaan. Hindi tiyak ang eksaktong nangyari sa kanya matapos ang digmaan. Ayon sa ilang ulat, namatay siya noong 1945 posible sa pagbagsak ng eroplano sa Baguio kasama ang mga umuulong na sundalong Hapon. Pero hindi pa natin matiyak na anong eksakto siya talagang namatay. Kung 1945 ba o 1946 siya namatay. Si Benigno Ramos. Okay, question for today. Aktivista pa si Benigno Ramos noong panahon ng mga Hapones sa Pilipinas? My answer is yes. Opo, totoo. Aktivista po siya. Aktivista si Benigno Ramos. At bakit ko nasabi nyo? Ito patunay. Oo, maitutuloy na aktivista pa rin si Benigno Ramos noong panahon ng pananatok ng mga Hapones. Yes po, tama po ang talakayan na to kasi una sa lahat, na-research ko na to sa Google
At yes po, totoo, lumabas sa lugar na aktivista pa rin si Benito Ramos noong panahon naman na Hapones sa Pilipinas. Okay? So, ayun lang. Maraming salamat sa pakikinig at paalam sa inyong lahat. Hanggang sa susunod.